Nagsisimula ang kwento sa isang karaniwang manggagawang Hapones na nagngangalang Takeru na pauwi mula sa trabaho. Umupo siya para manood ng TV, nababagot sa kanyang monotonous routine. Binuksan ni Takeru ang TV, sa pag-aakalang makabubuting magkaroon ng pagbabago sa mga bagay. Sa panunood ng figure sa TV, ang kanyang salamin ay nagsimulang kumikinang ng maliwanag, at siya ay nadala sa isang kakaibang mundo. Isang kakaibang lalaki ang bumati kay Takeru na may dalang tsaa, na ikinalilito niya. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ang tagapamahala ng solar system para sa kanilang mundo. Si Takeru ay nanunood habang ang lalaki ay gumagawa ng isang mini-planet na tinatawag na Madius sa kanyang daliri. Sinabi ng manager kay Takeru na ang planetang Madius ay isang hindi magandang lugar kung saan walang sibilisasyon ang maaaring umunlad. Nagbuhos siya ng isang patak ng tubig sa mini-planet, sinasabing ito ang magiging epekto ni Takeru pagkatapos niyang pumunta sa Madius. Nagulat si Takeru sa biglaang responsibilidad na ito. Kaya, inihayag ng manager na mawawalan siya ng kaluluwa dahil patay na siya. Nabigla, pakiramdam ni Takeru na wala siyang pagpipilian, at ipinaliwanag ng lalaki na makakakuha siya ng mga espesyal na kapangyarihan para tulungan siya sa bagong mundo. Binigyan niya si Takeru ng walang katapusang mana at nagtanong kung gusto niya ng higit pang kapangyarihan, kaya humingi siya ng isang cute na harem. Tumango ang manager bago bigyan si Takeru ng pinalawak na kakayahan sa paghahanap na maghanap at magbenta ng mga bihirang item. Pagkatapos magsulat ng higit pang mga kapangyarihan para sa kanya, sinabi ng manager kay Takeru na magkakaroon siya ng napakalalim na bag upang iimbak ang lahat ng kanyang makukuha at ang kakayahang magsalita ng wikang Median. Biglang naglaho ang katawan ni Takeru, at iniisip ng manager na baka ginawa rin siya nito na sobrang overpower. Sa pagtingin sa kapareha ni Takeru, naramdaman ng manager ang pag-aalala, ngunit sinabi sa kanya na magiging maayos siya. Pakiramdam ni Takeru ay nadayo siya ng husto, ngunit dumilim ang kanyang paningin sa pagpasok niya sa bagong mundo. Hindi nagtagal, nagising siya na nakasandal sa isang puno sa isang malago na kagubatan. Nang tumangalas siya, nakita ni Takeru ang isang malaking planetang may singsing sa kalangitan. Bumangon siya para maghanap ng mas maraming tao. Pagkatapos ng ilang paglalakad, nakahanap si Takeru ng isang nayon, ngunit nakaramdam ng pag-aalala dahil wala siyang pera. Naaalala ang kakayahan ng manager sa paghahanap, sinubukan niyang maghanap ng mga item. Walang nangyayari, kaya parang tanga si Takeru sa paglabas ng wand. Sa pag-iisip na ginulo niya ang spell cast, sinubukan niyang isulat ang spell sa lupa. Ang search spell sa wakas ay nag-activate at nagpapakita ng mga lokasyon ng ilang mga item sa paligid niya. Iniskan ni Takeru ang isa sa mga item, nalaman na isa itong B-grade night grass. Excited sa rank nito, pinulot niya ang damo bago bumangon para kunin ang iba pang gamit. Gayunpaman, nabigo si Takeru dahil lahat sila ay E-rank. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang magandang bato, ngunit ang isang pag-scan ay nagpapakita na ito ay talagang tae ng halimaw. Nagulat si Takeru na ang tae ay talagang C-rank at iniimbak ang kanyang mga bagay sa bag. Umalis siya upang ibenta ang mga bagay sa nayon at nakahanap ng humihikab na bantay sa pasukan. Nagulat ang gwardya sa kanyang taas at tinanong kung siya ay isang kabalyero. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Takeru na siya ay taga-tipon lamang, at ipinakilala ng bantay ang kanyang sarili bilang si Kapitan Marlowe ng depensa ng nayon. Naglakad si Marlowe upang buksan ang pinto, ipinaliwanag na ang kanyang nayon ay may pangkalahatang tindahan upang mabili ang mga halamang gamot ni Takeru. Habang papasok si Takeru, nakaramdam siya ng hiya sa kakaibang tingin sa paligid niya. Pumasok siya sa pangkalahatang tindahan at tinanong ng tindera kung may kailangan siya. Tinanong ni Takeru kung maaari niyang ibenta ang tae ng halimaw at ang tindero ay nasasabik sa kalidad ng item. Sinabi niya kay Takeru na ibebenta ito para sa isang gintong barya, kaya tinanong niya kung ito ay sapat na pera upang manatili sa isang inn. Ipinaliwanag ng shopkeeper na ang isang gintong barya ay maaaring magbayad para sa 2 gabi sa isang inn, na nagkakahalaga ng 500 rave bawat gabi. Laking gulat ni Takeru na sobrang halaga ng tae at masayang tinanggap ang presyo ng tindera. Pinahid ng tindera ang makintab na tae sa kanyang mukha at tinanong kung may mas maraming materyales si Takeru. Ibinibigay sa kanya ni Takeru ang lahat ng mga halamang gamot, na pinahanga ang tindero sa kanyang mga kasanayan. Nagtanong ang tindera kung bakit siya nagbebenta ng mga bihirang bagay sa kanyang maliit na tindahan. Kaya, sinabi ni Takeru na siya ay isang naglalakbay na mga ngalakal, sa pag-aakalang mayroon siyang mga kasanayan. Hiniling ng tindera si Takeru ng isang seryosong trabaho. Humiling siya ng ilang bihirang mithril ore mula sa isang silangang bundok, at humingi si Takeru ng lokal na mapa.
Tumango ang tindero bago magbayad kay Takero ng 360,000 rave para sa lahat ng kanyang mga gamit. Lumalabas ang mga mata ni Takero sa lahat ng pera, ngunit nagbabala ang tindera na makakatagpo siya ng mga halimaw sa bundok. Gamit ang kanyang pera, nag-book si Takero ng isang inn para makapagpahinga. Pumasok sa silid ang isang empleyado ng inn na may dalang batsa ng mainit na tubig. Sinabi niya kay Takero na maaari niyang linisin ang kanyang katawan gamit ang tubig at tinanong niya kung saan siya maaaring maligo ng buo. Ibinunyag niya na ang maharlika lamang ang kayang maligo ng buo sa kanilang mundo. Ngunit maaari ding humingi si Takero sa isang magician ng tubig. Nasa sabik na gamitin ang sarili niyang mahika, kinuha ni Takero ang mangkok at binibigyan ang babae ng magandang pera para tangkilikin. Matapos siyang paalisin, sinubukan ni Takero na kumanta ng mga salita para sa paliguan ng tubig. Ang salitang malinis ay lumilikha ng bumulwak ng tubig na malalim na nililinas ang katawan ni Takero. Sa labas ng kanyang silid, nagulat ang dalaga sa euphoric noises ni Takero. Masaya siya na malinis ang kanyang katawan, ngunit nakakaramdam ng pagkabigo na hindi siya makababad sa isang maginhawang paliguan. Kinabukasan, nagtitipon si Takero ng ilan pang halamang gamot bago humanap ng simbolo ng spade. Nang tingnan ito, nakita niya ang isang bulok na kalansay na may suot na kagamitan sa pakikipaglaban. Napabalikwas si Takero sa gulat, napagtanto na ito ay katawan ng isang namatay na adventurer. Kinuha niya ang isang anting-anting na naglalaman ng isang sulat mula sa kapatid na babae ng adventurer. Nalaman ni Takero na ang adventurer ay naghahanap ng pera upang gamutin ang sakit ng kanyang ama, ngunit gusto ng kanyang kapatid na babae na bumalik siya sa bahay. Nakaramdam ng kalungkutan para sa nahulog na kaluluwa, gumawa siya ng isang libingan para sa kanya at nag-aalok ng ilang mga panalangin. Pagkatapos, gumawa siya ng magic barrier sa paligid niya at gumamit ng panggatong para magsimula ng apoy. Naglalagay si Takero ng kaldero sa apoy at nilagyan ito ng tubig at gulay para gawing nilaga. Pagkatapos ay idinagdag niya ang karne sa nilagang at pinapanood ang init na niluluto ang mga sangkap. Nang handa na ang nilagang, kumagit si Takero, nakitang masarap ito, pinuri niya ang mundo ng yelo sa kalangitan para sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming mabangong pampalasa. Pagkatapos kumain, tumungo si Takero sa puting kagubatan ng mga sinaunang dragon. Alam na may mga mapanganib na halimaw sa malapit. Lumilikha siya ng ilang liwanag gamit ang spell. Ang liwanag ay nagpapakita ng ilang mga halamang gamot sa paligid niya, at si Takero ay nakaramdam ng pagkadismaya na walang ore. Nakaramdam ng pasasalamat na wala siyang nakitang halimaw, nagsimula siyang pumulot ng mga halamang gamot. Iniisip ni Takero na ang kanyang nakakatakot na amoy sa katawan ay maaaring nagtataboy sa mga halimaw at nagsimulang masayang sumugod sa kagubatan. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng liwanag sa dulo ng lagusan at sinundan ito upang makalabas. Gayunpaman, dumiretso si Takero sa isang bangin at nagsimulang mahulog sa hukay. Dali-dali niyang kinanta ang buong diksyonaryo at sa wakas ay nahanap na niya ang spell para lumipad. Ang glow ng spell ay pumapalibot sa kanyang katawan at magandang tinulungan si Takero na lumapag sa lupa. Nakaupo siya ng maluwag, ngunit napansin niya ang mga simbolo ng ore sa paligid niya. Inilabas ni Takero ang kanyang martilyo at nagmimina ng lahat ng ore. Pinutol niya ang isang piraso at nalaman niyang silver ore iyon, ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang mithril. Gumamit siya muli ng search spell at nakahanap ng ilang nakatagong ore, ngunit naramdaman niya ang pagyanig ng lupa sa paligid niya. Nagpasya siyang kunin ang ore at mabilis na umalis, gamit ang isang fireball spell upang alisan ng takip ang nakatagong bato. Nang nabasag na ng spell ang bato, nakahanap si Takero ng ilang maliliit na tipak ng mithril sa kaloob-looban. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa maliit na halaga at hindi niya pinapansin ang nanginginig na lupa upang maghanap ng higit pang ore. Kinalugad niya ang natitirang bahagi ng kuweba at nakakita ng malinis na lawa sa ilalim ng tubig sa lalim nito. Nagmamadali siyang i-scan ang tubig at nalaman na ito ay double S-rank magic elemental water. Nasa sabik si Takero sa mahalagang nahanap, ngunit nalaman na ito talaga ang tubig mula sa pugad ng sinaunang dragon. Isang malalim na boses ang tumunog, na humihingi ng pagkakakilanlan ng nanghihimasok, ngunit hindi ito pinansin ni Takero at iniisip kung paano kukunin ang tubig. Sinubukan niyang inumin ang tubig, ngunit biglang bumuhos ang tubig nang lumabas ang dragon. Galit nitong inutusan si Takero na itigil ang hindi pagpansin dito, at tahimik niyang pinagmamasdan ang nilalang. Napansin ng dragon kung gaano siya kalmado sa presensya nito, at humingi ng paumanhin si Takero sa pagpasok sa pugad nito. Habang sinusuri ng dragon ang katawan ni Takero, kakaiba ang pakiramdam niya tungkol sa pagsusumit dito. Naramdaman ng dragon ang paggalang sa katapangan ni Takero at hinihiling ang kanyang pagkakakilanlan.
Ipinakilala ni Takeru ang kanyang sarili bilang isang tao, na ikinagulat ng dragon sa napakaraming mana sa kanyang katawan. Inihayag ng dragon na pinilit siyang magising ng mana ni Takeru, ngunit nalilito siya. Sinabi ng dragon kay Takeru na ang kanyang mana ay kasing lakas nito, at sa wakas ay napagtanto ni Takeru na nakikipag-usap siya sa isang sinaunang beast. Tumango ang dragon at ipinakilala ang sarili bilang Valdius. Tinanong ni Takeru kung maaari niyang tawaging Val, at sumang-ayon si Valdius. Humingi siya ng pabor kay Takeru, na sinasabi na maaari niyang gisingin ang kanyang mga anak gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nagulat si Takeru, kaya ipinaliwanag ni Val na ang magic element ay tumitigil sa paligid ng kanyang lungga. Nag-aalok siya na bayaran si Takeru para sa kanyang mga serbisyo at ipinatawag ang isang malaking kumpol ng purong mithril ore bilang gantimpala. Tinanong ni Takeru si Val kung nasaan ang mga itlog, at tinawag ng dragon ang isang malaking itim na itlog mula sa tubig. Ipinadala niya ito kay Takeru, na humawak ng itlog sa kanyang tainga at naririnig ang mahinang tibok ng puso ng batang dragon sa loob. Nagtataka si Takeru kung paano gisingin ang sanggol sa loob, at sinabihan siya ni Val na ibuhos ang kanyang mana sa loob ng itlog. Ipinaliwanag ni Val na ito ay tulad ng paglikha ng light spell. Kaya, nagpasya si Takeru na painitin ang itlog. Pagkatapos uminit, naglalabas ang itlog ng malakas na aura at sinimulang higupin ang lahat ng mana ni Takeru sa loob nito. Nagsimulang tumawa si Val na parang kontrabida, at napagtanto ni Takeru na naloko siya ng makulimlim na matandang halimaw. Nawalan ng lakas, lumalabo ang paningin ni Takeru, at naramdaman niyang lumulubog siya sa tubig. Nakarinig si Takeru ng kakaibang boses sa panaginip, pinagalitan siya sa pagiging pabaya. Tumitaw ang isang lalaki sa harap ni Takeru at itinuro na dapat ay tumakas siya palayo sa dragon. Sinabi ng lalaki kay Takeru na millennia na niyang pinaglalaroan ang planetang Madius. Ngunit niyanig na ni Takeru ang buong mundo sa kanyang ikalawang araw doon. Iniisip ng lalaki na ang kawalang ingat ni Takeru ay magpapahina sa proteksyon ng Space Manager bago maalala na gusto niya ng isang cute na kapartner. Habang ang mga mata ni Takeru ay nagsimulang pumikit muli, sinabi sa kanya ng lalaki na karapat-dapat siya sa problema. Bago humingi ng paliwanag si Takeru, lumalabo ang paningin at nagising siya sa totoong mundo. Narinig ni Takeru ang isang cute na boses na humihiyaw sa madilim na kuweba at tinanong ni Val kung ayos lang siya. Iniisip ni Takeru na niloloko siya ni Val gamit ang isang peking boses at gumagamit ng light spell para ilantad siya. Gayunpaman, nakita niya ang pagpisa ng dragon na tumitili sa kanya, na tumalon diretso sa kanyang mukha. Matapos may baba ni Takeru ang baby dragon, hiniling ni Val na pangalanan niya ito. Nakaramdam ng gulat si Takeru na gusto ni Val na pangalanan niya ang kanyang anak. Ipinaliwanag ng dragon na ang kanyang anak ay mayroon ng pangalan ng dragon, ngunit dapat ibigay sa kanya ni Takeru ang kanyang karaniwang pangalan. Bumangon si Takeru at sinimulan niyang usisin ang kanyang utak at nagpas siyang tawagan itong B para sa kulay na itim. Mahal ang kanyang bagong pangalan, sinimulan ni B na dilaan ang mukha ni Takeru upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Tinawag ni Val ang kanyang anak sa kanyang buong pangalan, Black Nobi Valdius, at pinuri si Takeru para sa angkop na palayaw. Pagkatapos ay pinahintulutan niya si V na maglakbay sa mundo kasama si Takeru. Naramdaman ni Takeru na sumali ang sanggol sa kanyang party at pinaalalahanan si Val na dapat siyang gumugol ng ilang oras kasama ang kanyang bagong silang na sanggol. Sa palagay niya ay hindi dapat pagkatiwalaan ni Val ang isang estranghero sa kanyang sanggol, ngunit nagtitiwala si Val kay Takeru dahil mas malakas siya sa kanya. Pagkatapos ay nagcast siya ng beam sa bag ni Takeru bago lumubog muli sa tubig. Habang si B ay nagpapatuloy sa paghimas sa mukha ni Takeru, nagpaalam si Val bago naglaho sa lalim. Nagulat si Takeru sa surreal na karanasan at seryosong nagtanong kay B kung handa na ba siya para sa isang paglalakbay sa pagtitipon. Masayang sumang-ayon si B, kaya hinugasan niya ang mabahong katawan nito para protektahan ang kanyang ilong sa mga darating nilang adventure. Diyan nagtatapos ang episode 1. Salamat sa panunood.